Ang pirma sa ilalim ng kontrata ay parang isang patak ng dugo sa isang puting papel. Pinal, walang atrasan. Masaya ka na ba? Ang tanong ni Gabriel Gabo Ignacio ay malamig. Walang emosyon. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintana ng kanyang opisina sa Ignacio Tower. Tanaw ang buong syudad na unti-unti nang nilalamon ng dilim. Sa likod niya nakatayo si Angela Santos, ang kanyang bagong asawa, ang babaeng halos hindi niya kilala, ngunit ngayon ay karugtong na ng kanyang pangalan. Hindi ito tungkol sa saya, Gabo. Sagot ni Angela, ang boses ay kalmado. Ito ay tungkol sa pamilya, sa pangako. Humarap si Gabo. Isang pangako na ginawa ng ating mga ama, hindi natin. Ito ang kanilang kasal. Isang kasunduan. Isang pagsasanib ng dalawang malaking kumpanya. Isang transaksyon na ang naging puhunan ay ang kanilang mga puso. Ngunit para kay Angela, mayroon pang mas malalim. Mahal niya si Gabo. Matagal na, palihim. Biglang tumunog ang cellphone ni Angela. Isang text message mula sa kanyang pinsan, ang kanyang matalik na kaibigan, si Katrina. Congrats, pinsan! Finally, Mrs. Ignacio ka na. See you later sa party. Ngunit pagkatapos ng mensaheng iyon, may isa pang pumasok. Mula sa parehong numero, ngunit halatang hindi para sa kanya. Isang pagkakamali. Mahal, nauna na ako sa tagpuan natin. Dalian mo, miss na kita. Napatigil sa paghinga si Angela. Mahal. Kasabay noon, muling tumunog ang cellphone ni Gabo. Hello, na sabi nito. Yes, mahal. Papunta na ako. Oh, I miss you too. Ang mundo ni Angela ay gumuho. Ang lalaking kaharap niya, ang kanyang asawa, ang lalaking pinangarap niya, ay mayroon palang ibang minamahal. Nang gabing iyon sa kanilang engagement party, si Angela ay isang perpektong larawan ng isang masayang nobya. Humingiti, nakikipag-usap. Ngunit ang kanyang mga mata ay laging nasa isang direksyon, kay Gabo, at sa babaeng laging nakadikit dito, ang kanyang pinsan, si Katrina. Nang magkaroon siya ng pagkakataon, sinundan niya sila, papunta sa hardin, at doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya sila, magkayakap, magkahalikan. Ang sakit ay hindi maipaliwanag. Isang pagtataksil na doble ang talim. Ngunit hindi pa iyon ang pinakamasakit. Narinig niya ang kanilang pinag-uusapan. Paano na si Angela? Tanong ni Katrina. Huwag mo siyang alalahanin, sagot ni Gabo. Kapag nakuha ko na ang mana mula kay Lolo, hihiwalayan ko rin siya. Konting tiis na lang, mahal, sa atin din ang lahat. Ang engagement party ay naging isang korteng puno ng mga anino. Si Angela ang akusado at ang lahat ng taong naroroon ay mga huradong walang puso. Ang bawat ngiti ay peke. Ang bawat salita ay isang panunuya. Wala kang hiya. Sigaw ng ina ni Gabo, si Doña Esmeralda, sa harap ng lahat. 10 taon na kayong kasal, pero kahit isang anak hindi mo maibigay sa anak ko. Baog ka ba? Ang mga salitang iyon, ang mga salitang matagal na niyang ibinaon sa kanyang pinakasensitibong sugat. Ngayon, sa harap ng lahat, sinasampal sa kanya. Hindi yan totoo! Sigaw ni Angela, umiiyak. Kasinungalingan ang lahat. Ang kasinungalingan, Angela, ay ang pag-angkin mo kay Gabo, sabi ni Katrina, lumapit sa kanya. Dahil sa simula pa lang, akin na siya. Akin dapat ang lahat ng ito. Ang kanyang pinsan, ang kanyang matalik na kaibigan, ang babaeng sinira ang kanyang buhay. Angela, sabi ni Gabo, ang boses ay malamig na parang yelo. Tapos na ang lahat.
pirmahan mo na ang divorce papers para matapos na to. Hindi, sabi ni Angela. Hinding-hindi ko isusuko ang anak ko. Kung ganoon, sabi ni Katrina, may hawak na isang sobre na puno ng mga dokumento. Wala kang pagpipilian. At sa gitna ng kaguluhan, sinabi ni Doña Esmeralda ang mga salitang gumunaw sa kanyang mundo. Huwag mong kalimutan, Angela, sabi ng matanda. Ang lahat ng ari-arian mo ay nakapangalan na kay Gabo. Ayon sa prenuptial agreement na pinirmahan mo, wala kang makukuha kahit isang sentimo. Hindi ko alam yan. Alam mo na ngayon, sabi ni Gabo. Tumalikod. Umalis ka na, Angela. Ngayon din. Hinila siya ng mga gwardiya palabas ng mansyon, walang awa, walang pag-aalinlangan. Sa labas, bumuhos ang isang malakas na ulan. Ibinagsak nila siya sa kalsada kasama ang kanyang nag-iisang maleta. Isinara ang malaking tarangkahan ng mansyon. Isinasara ang 10 taon ng kanyang buhay. Basang-basa, wasak, at nag-iisa, napaupo siya sa gitna ng kalsada, hinayaang hugasan ng ulan ang kanyang mga luha. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong. Hindi na sakit, hindi na lungkot, galit. Isang nag-aalab na galit. Tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Hindi pa tapos, bulong niya sa hangin. Hinding-hindi pa. Samantala, sa loob ng mansyon, si Gabo at Katrina ay nagkakasiyahan. Good job, sabi ni Katrina. Ngayon, wala na siyang magagawa. Sigurado ka ba dyan? Tanong ni Gabo. Kilala ko si Angela. Hindi siya basta-basta sumusuko. Kung ganoon, sabi ni Katrina, may inilabas na isang maliit na sobre. Kailangan nating siguraduhin. Nang gabing iyon, sa isang madilim at masukal na kalsada, nagmamaneho si Angela. Wala siyang direksyon. Ang tanging gusto niya lang ay ang makalayo sa lahat. Biglang isang malaking truck ang sumalubong sa kanya mula sa kabilang linya. Nasilaw siya sa liwanag. Sinubukan niyang umiwas, kaya hindi, ngunit huli na ang malakas na pagbangga, ang tunog ng nababasag na salamin, ang sakit, at ang huling nakita niya bago siya lamunin ng dilim ay ang mukha ng nagmamaneho ng truck. Si Katrina. Ang tunog ng sirena ay parang isang malayong panaginip. Ang liwanag na pula at asul ay sumasayaw sa mga basang dahon. Ang amoy ng gasolina at ng dugo ay pumupuno sa hangin. Ngunit para kay Angela, ang lahat ay unti-unti nang nagiging isang malamig at madilim na kawalan. Dito na ba matatapos ang lahat? Tanong niya sa sarili habang nararamdaman ang unti-unting pagkawala ng kanyang hininga. Wala na. Ang anak ko, hindi na ako magiging ina. Biglang isang anino ang tumabon sa kanya. Isang mukhang hindi pamilyar, ngunit may mga matang puno ng pag-aalala. Miss, kaya mo pa ba? Ang boses ng lalaki ay kalmado, isang bagay na matagal na niyang hindi naririnig. Si Mateo Teo de la Cruz ay pauwi na mula sa isang mahabang gabi ng pagbabantay. Isa siyang dating pulis na piniling iwanan ang serbisyo pagkatapos masangkot sa isang kaso ng korupsyon na hindi niya kayang labanan. Ngayon, isa na lang siyang simpleng private investigator. Umaasa na sa sarili niyang paraan ay makahanap pa rin siya ng hustisya. Nang gabing iyon, pauwi na sana siya nang makita niya ang eksena sa gilid ng daan. Isang wasak na kotse, isang truck na nakatigil, isang babaeng nakahandusay, duguan, at isang truck na mabilis na papalayo sa dilim. Agad niyang nalaman,
Hindi ito isang simpleng aksidente. Tinawagan niya agad ang ambulansya at pagkatapos lumapit siya sa babae. Nakita niya ang dugo, ang mga sugat, at ang buhay na unti-unting nawawala sa mga mata nito. Ngunit nakita rin niya ang isang bagay pa, isang matinding kislap ng galit, ng paglaban, isang kislap na nagsasabing hindi pa siya susuko. "Huwag kang bibitaw, miss," sabi ni Theo. Hinawakan niya ang kanyang kamay, malamig, ngunit hinigpitan nito ang hawak. Isang senyales, isang pangako, parating na ang tulong. Nang dumating ang mga mediko, nanatili si Theo sa tabi nito. Sinamahan niya ito sa ospital. Hindi niya alam kung bakit. Isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Isang pakiramdam na kailangan niyang protektahan ang babaeng ito. Sa ospital, ang balita ay dumating na parang isang bagyo. "Nailigtas namin siya," sabi ng doktor kay Theo. Isang himala, ngunit, "Ngunit ano, Dok?" tanong ni Theo. "Ang bata, wala na," malungkot na sabi ng doktor. Dahil sa impact at sa dami ng dugo na nawala. "I'm sorry." Napasuntok si Theo sa pader. Ang galit, ang kawalan ng katarungan, ang lahat ng dahilan kung bakit niya iniwan ang pagiging pulis ay bumalik. Sa mga sumunod na araw, palihim niyang binantayan dahil si Angela. Nalaman niya ang pangalan nito. Nalaman niya ang kwento nito base sa mga usap-usapan sa balita. Ang asawa, ang pinsan, ang mana, ang lahat. Isang perpektong krimen, isang perpektong pagtataksil. Nang sa wakas ay magising si Angela, si Theo ang unang taong nandoon. "Sino ka?" tanong ni Angela. Ang boses ay mahina at paos. "Isang kaibigan," sagot ni Theo. "Ang pangalan ko, Theo." Inilabas niya ang isang device. Ipinakita niya rito ang kopya ng dashcam video mula sa kanyang kotse. Isang malabong video, ngunit sapat na. Sapat na para patunayan na hindi iyon aksidente. Nakita ni Angela ang kanyang sarili sa screen. Ang sakit, ang pagtataksil, ang mukha ni Katrina. "Kailangan mo ng tulong, Angela," sabi ni Theo. "At ako ang tutulong sa'yo para hanapin ang hustisya." Tumingin si Angela kay Theo. Ang mga mata nito ay puno ng sinseridad. Ang lalaking ito na hindi niya kilala ay ang nag-iisang liwanag sa kanyang madilim na mundo. "Hahanapin natin ang hustisya," sabi ni Angela. Ang paggising sa katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa mga sugat sa katawan ni Angela. Ang kanyang anak, wala na. Ang lahat ng kanyang pangarap para sa isang pamilya ay naging abo. Ang ospital ay naging kanyang kulungan. Araw-araw, binibisita siya ng sakit at gabi-gabi ng mga bangungot. Ang mukha ni Gabo at Katrina ay laging naroon, nangungutya. Si Theo ang naging kanyang tanging koneksyon sa labas ng mundo. Dala-dala nito ay hindi lang pagkain kundi pati na rin mga balita tungkol sa kanyang investigasyon. Si Gabo at si Katrina, sabi ni Theo isang araw. Itinanggi nila ang lahat. Ang sabi nila, isang unstable na asawa ka na sinubukang magpakamatay. Natawa si Angela, isang tawang walang buhay. Siyempre, sila ang biktima. Sila ang nagmamahal. Pero hindi sila mananalo, sabi ni Theo. Ang video mula sa dashcam ko, sapat na iyon para buksan ulit ang kaso. Ngunit hindi sapat para ikulong sila, sabi ni Angela. Masyado silang makapangyarihan. Kailangan natin ng isang bagay na mas malakas. Isang bagay na sisira sa kanila,
hindi lang sa korte, kundi pati na rin sa mundo ng negosyo. Sa mga linggo ng kanyang pagpapagaling, isang plano ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Isang plano na kasing talim ng scalpel. Kailangan kong mawala, Teo, sabi niya isang gabi. Ano? Kung mananatili ako dito, madali lang nila akong patahimikin. Paliwanag ni Angela. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Pero kung akala nilang patay na ako, magiging kampante sila. At doon gagawa sila ng pagkakamali. Nababaliw ka na ba, Angela? Saan ka pupunta? Sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa akin, sabi niya. At sa isang lugar kung saan kaya kong maging ibang tao. Tumingin siya sa kanyang muka sa salamin. Ang mga peklat, ang mga pasa. Ayoko na sa mukhang ito, sabi niya. Ang mukhang ito ay mukha ng isang talunan, mukha ng isang biktima. Theo, sabi niya, kilala mo ba ang pinakamagaling na plastic surgeon sa buong mundo? Naintindihan ni Theo at natakot siya. Angela, huwag. Masyadong delikado. Ito lang ang paraan, sabi ni Angela. Para makabalik ako, kailangan munang mamatay si Angela Santos. Sa tulong ni Theo at ng kanyang mga koneksyon, nagawa nila ito. Isang pekeng death certificate, isang pekeng libing, isang pagluluksa para sa isang taong hindi naman talaga namatay. Para sa mundo, si Angela Santos ay patay na. At sa isang pribadong klinika sa Switzerland, isang bagong babae ang isisilang. Ang 5 taon sa Switzerland ay hindi isang bakasyon. Ito ay isang paghahanda para sa isang digmaan. Ang unang taon ay ang pinakamahirap. Isang walang katapusang serye ng mga operasyon. Bawat hiwa ng scalpel, bawat tahi ay isang paalala ng sakit. Ngunit tiniis ni Angela ang lahat. Sa bawat sakit, ang kanyang determinasyon ay mas lalong tumitibay. Ang kanyang galit ay naging kanyang panggatong. Si Theo ay laging nasa tabi niya, ngunit hindi bilang isang nobyo, kundi bilang isang kaibigan, isang sundalo, isang konsensya. Kailangan mong maging mas matatag, laging sabi nito. Hindi lang sa katawan, kundi pati na rin dito. At ituturo nito ang kanyang puso. Ang puso na ngayon ay puno ng isang nag-aalab na apoy. Pagkatapos ng mga operasyon, isang bagong mukha ang humarap kay Angela sa salamin. Maganda, sobrang ganda, ngunit isang gandang may talim. Ang kanyang mga mata ay tila mas matalas. Ang kanyang panga ay tila mas matatag. Ang kanyang mga labi ay tila mas may diin. Isang perpektong maskara. Sino ako? Tanong niya. Ikaw pa rin yan? Sagot ni Theo. Umiling si Angela. Hindi. Patay na si Angela Santos. Namatay siya kasama ng kanyang anak. Namatay siya sa ilalim ng gulong ng isang truck. Kailangan niya ng bagong pangalan. Isang pangalang malakas. Isang pangalang may dalang panganib. Isang pangalang magpapanginig sa mga kaaway niya. Helena, sabi niya. Mula sa araw na iyon, isang bagong tao ang isinilang. Nag-aral si Helena. Nag-aral siya tungkol sa negosyo, sa stock market, sa mga paraan kung paano magpatakbo ng isang imperyo. Sa tulong ni Theo, ginamit niya ang pera mula sa kanyang life insurance na palihim na nakuha ni Theo para mag-invest. Mula sa maliit, pinalago niya ito. Naging isa siyang anino sa mundo ng international finance, isang pangalang kilala sa pagiging matalino at walang awa. Si Theo naman ang naging kanyang mga mata at tenga sa Pilipinas. Bawat linggo, may report. Si Gabriel at Katrina Ignacio. Masaya. May anak na lalaki, si Marco.
Ang Ignacio Fashion House mas lalo pang lumalaki. Ang kanilang imperyo ay lumalaki. Ang bawat balita ay parang isang panggatong na mas lalo pang nagpapaalab sa apoy ng galit ni Helena. 5 taon. Sa wakas, handa na siya. Nakatayo si Helena sa harap ng isang malaking salamin sa kanyang penthouse sa Paris. Suot ang isang bestidang gawa ng pinakasikat na designer. Ang kanyang muka ay perpekto. Ang kanyang mga mata ay malamig. Isang reyna ng paghihiganti. Tiningnan niya ang isang imbitasyon sa kanyang mesa. Ang Manila Fashion Gala, ang pinakamalaking event ng taon. At ang host, ang Ignacio Fashion House. Oras na, sabi niya kay Teo na nakatayo sa tabi niya. Sigurado ka ba dito, Helena? Tanong ni Teo. Pwede pa tayong umatras. Pwede pa tayong mamuhay ng payapa. Malayong malayo sa lahat ng ito. Ang kapayapaan, sagot ni Helena, ang boses ay matigas, ay para lang sa mga patay. At ako ay muling nabuhay para sa isang dahilan. Tumingin siya sa kanyang refleksyon. Ang babae sa salamin ay hindi na si Angela. Hindi na siya isang biktima. Isa siyang mangangaso at pauwi na siya para kunin ang dapat na sa kanya. Ang Manila Fashion Gala ay ang perpektong entablado. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at ng mga pekeng papuri. Lahat ng importanteng tao sa lipunan ay naroon, naghihintay para sa isang gabi ng karangyaan at pagpapakitang tao. Sa gitna ng lahat na parang hari at reyna ay sina Gabriel at Katrina Ignacio. Si Gabo, gwapo at makapangyarihan sa kanyang itim na tuxedo. At sa tabi niya ang kanyang asawa, si Katrina, maganda at matagumpay, suot ang isang bestidang mas makinang pa sa mga bituin. Sa tabi nila ang kanilang 5 taong gulang na anak, si Marco, na mukhang naiinip sa gitna ng pagpaplastikan ng matatanda. Ngumiti ka anak, bulong ni Katrina sa bata. Nakatingin sa iyo ang lahat. Biglang ang lahat ng atensyon ay napunta sa malaking pinto. Isang babae ang pumasok. Hindi siya isang artista. Hindi siya isang politiko. Ngunit ang kanyang presensya ay sapat na para patahimikin ang buong silid. Nakasuot siya ng isang simpleng ngunit eleganteng itim na bestida. Ang kanyang buhok ay nakapusod, ipinapakita ang kanyang perpektong leeg at ang kanyang mukha ay isang obra maestra na walang nakakakilala. Sino siya? Bulong ng isang bisita. Ang ganda niya, parang isang diyosa. Hindi nila alam kung gaano katotoo ang kanilang mga sinasabi. Isang diyosa ng paghihiganti. Kasama niya si Theo na ngayon ay gumaganap bilang kanyang business manager. Nakasuot ito ng isang elegante ring tuxedo. Ang kanyang mga mata ay laging nakabantay. Relax ka lang, bulong ni Theo. Kaya mo to. Naglakad si Helena sa gitna ng ballroom. Ang kanyang mga mata ay malamig, sinusuri ang bawat mukha at sinadya niyang banggain si Katrina. Ang red wine sa kopita ni Katrina ay natapon sa puting bestida nito. Ano ba? Sigaw ni Katrina, gulat. Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Humarap si Helena. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit ang lamig sa kanyang mga mata ay parang yelo. Patawad, hindi ko sinasadya. Tinitigan niya si Katrina pagkatapos ay si Gabo na ngayon ay nakatingin din sa kanya. Ang muka ay puno ng pagtataka. Walang kahit anong bakas ng pagkakakilala. Para sa kanila, isa lang siyang magandang estranghera. Ngunit si Gabo, may isang bagay siyang naramdaman.
Isang pamilyar na kislap sa mga mata ng babae. Isang bagay na nagpabalik sa isang malayong alaala. Ako nga pala si Helena Mendez, sabi niya. Inilahad ang kanyang kamay kay Gabo, ang bagong may-ari ng La Perla Textiles. Nanlaki ang mga mata ni Gabo, ang La Perla, ang kanilang pinakamalaking supplier. Paano? Nice to finally meet you, Mr. Ignacio, sabi ni Helena. Marami akong narinig tungkol sa inyo. Sa buong gabing iyon, si Helena ang naging sentro ng atensyon. Ang kanyang ganda, ang kanyang talino, ang kanyang misteryo, lahat ay nagtatanong kung sino siya. Si Katrina ay naiwang puno ng inggit. Ang kanyang perpektong gabi ay nasira. Bago matapos ang gabi, nilapitan ni Helena ang maliit na si Marco na nag-iisa sa isang sulok. Naglalaro ng kanyang cellphone. Hello, bati niya. Tumingin ang bata sa kanya, ang mga mata ay bilog at inosente. Ang ganda ng mami mo, sabi ni Helena, isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang puso. Hindi po, sagot ng bata umiling. Siya po ang stepmom ko. Natigilan si Helena. Stepmom? Opo, sabi ng bata. Ang totoo ko pong mommy ang isang anghel na. Nasa langit na po siya. Ang sakit. Ang sakit na marinig ang sarili mong anak na sinasabing patay ka na. Ngunit kailangan niyang maging matatag. Bago siya umalis, nilapitan niya si Gabo. Mr. Ignacio, sabi niya, ang boses ay profesional. May proposal ako para sa'yo. Isang partnership. Sa tingin ko, magugustuhan mo. At iniwan niya ito, dala-dala ang isang pangakong magpapabagsak sa kanila. Ang proposal ni Helena ay parang isang paanyaya sa isang labanan na matagal nang hinihintay ni Gabriel Ignacio. Sa loob ng 5 taon, ang Ignacio Fashion House ay walang nakitang kasing agresibong kompetisyon. At si Helena Mendez, siya ang pinakamagaling na manlalaro. Ang kanilang unang meeting ay ginanap sa opisina ni Gabo, ang parehong opisina kung saan minsan siyang umiyak at nagmakaawa. Ngayon, bumalik siya hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang kapantay. Ang proposal ko ay simple lang. Simula ni Helena, inilalatag ang mga dokumento sa mesa, ang La Perla Textiles at ang Ignacio Fashion House. Magtutulungan tayo para gumawa ng isang exclusive clothing line, high fashion, international quality. Isang bagay na magpaparamdam sa lahat na muling nabuhay ang Pilipinas sa mundo ng fashion. Interesting, sabi ni Gabo, pinag-aaralan ang mga papeles. Ang kanyang mga mata ay matalas, sumusuri sa bawat detalye. Ngunit masyadong malaki ang panganib, kailangan ko ng kasiguraduhan. Ako, sabi ni Helena, nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Ang kanyang boses ay kalmado, puno ng kumpiyansa. Ako ang kasiguraduhan mo. Nagsimula ang kanilang pagtutulungan. Ang kanilang mga meeting ay naging madalas. At sa bawat pagkikita, isang kakaibang tensyon ang namamagitan sa kanila. Isang tensyon na hindi lang tungkol sa negosyo. Isang bagay na parang isang hindi natapos na kwento. Sinadya ni Helena na gamitin ang mga bagay na alam niya tungkol kay Gabo. Ang mga paborito nitong kape, ang mga nakakatawang kwento tungkol sa kanyang pagkabata, ang mga maliit na detalye na tanging si Angela Santos lang ang nakakaalam. Ang kape mo? Sabi niya isang araw, black, 2 sugars, katulad pa rin ng dati. Natigilan si Gabo, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Paano mo nalaman? Nakahula lang. Ngumiti si Helena, isang ngiting matamis ngunit puno ng misteryo.
May nagsabi lang sa akin na mahilig ka sa mga matatamis na kape. Isang araw, habang nasa meeting, aksidente niyang naisulat sa isang papel ang pangalan ng paboritong aso ni Gabo noong bata pa ito. Isang lumang aso na matagal nang namatay. Ang mga maliliit na bagay na iyon ay parang mga tinik na unti-unting bumabaon sa isipan ni Gabo. Sino ba talaga ang babaeng ito? Bakit pakiramdam niya ay kilalang kilala na siya nito? Si Katrina naman ay lalong nagiging paranoid. Nararamdaman niya ang pagbabago sa kanyang asawa at nararamdaman niya ang panganib mula kay Helena. Ano ba talaga ang kailangan mo sa asawa ko, Helena? Tanong ni Katrina, hinarang siya sa pasilyo. Ang boses nito ay matalim, puno ng inggit. Ang kailangan ko sa kanya, sagot ni Helena. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo, ay ang kanyang talino sa negosyo. Isang bagay na mukhang kulang sa'yo, Mrs. Ignacio. Ang insulto ay tumama. Sinimulan ni Katrina ang sarili niyang imbestigasyon. Ngunit si Helena ay parang isang multo, walang nakaraan, walang bakas. Ang lahat ng impormasyon na nakuha niya ay perpekto. Isang mayaman na babaeng galing sa Singapore. Ang laro ni Helena ay hindi lang nakatuon kay Gabo, pati na rin sa kanilang anak. Marco, tama ba? Bati niya sa bata isang araw. Aksidente silang nagkita sa lobby. Ako si Tita Helena, kaibigan ng daddy mo. Mula sa kanyang bag, kinuha niya ang isang maliit na laruang kotse. Ang paboritong laruan ni Marco. Ang parehong laruang kotse na bigay niya kay Gabo noong bata pa ito. Paano ninyo po nalaman? Tanong ng bata. May nagsabi sa akin na isang munting anghel, sagot ni Helena. Sa bawat kilos ni Helena, si Gabo ay mas lalong naguguluhan at si Katrina ay mas lalong nagagalit. Ang perpektong mundo na kanilang itinayo ay unti-unti nang nagkakaroon ng mga bitak. Isang gabi sa isang business dinner, sinadya ni Helena na magsuot ng isang pabangong pamilyar. Ang pabangong laging suot ni Angela. Habang nag-uusap sila, sa gitna ng hapagkainan, naamoy ito ni Gabo. Napatigil siya sa gitna ng degigitin ang kanyang pagsasalita. Tumingin siya kay Helena. Ang amoy, ang mga mata, ang mga kilos. Angela. Hindi, sabi niya sa sarili. Imposible. May problema ba, Gabo? Tanong ni Helena. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay halos hindi na niya mapigilan. Wala, sagot ni Gabo. Ngunit sa kanyang isipan, isang pangalan ang paulit-ulit na umuulit. Angela. Ang pabango ni Helena ay parang isang multo na sumunod kay Gabo hanggang sa kanyang pag-uwi. Ang amoy na iyon, ang amoy ni Angela, ang kanyang pinakamagandang alaala at ang kanyang pinakamasakit na bangungot. Pagpasok niya sa kanilang malaking bahay, ang katahimikan ay tila mas mabigat. Naabutan niya si Katrina sa sala, umiinom ng wine, naghihintay. Ang kanyang muka ay matigas. Saan ka galing? Tanong nito. Ang boses ay may talim. Sa isang business dinner, sagot ni Gabo, dumiretso sa bar para kumuha ng sarili niyang inumin. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Business dinner? O isang date kasama ang partner mo? Hamon ni Katrina, ang boses ay puno ng selos. Humarap si Gabo. Anong problema mo, Katrina? Nagsiselos ka ba sa isang business partner? Ang problema ko? Tumayo si Katrina. Ang kupita ay halos mabasag sa kanyang kamay. Ang problema ko, Gabo, ay nagiging tanga ka. Hindi mo ba nakikita? Ang babaeng yan, nilalaro ka lang niya.
Mula nang dumating siya, nag-iba ka na. Ang lahat ng atensyon mo, nasa kanya na. Hindi sa akin, hindi sa anak natin. Nag-iba ako dahil sa wakas, may nakilala akong taong totoo. Sigaw ni Gabo. Ang kanyang pagiging kalmado ay unti-unting nawawala. Isang taong hindi tumatakbo sa mga problema, isang taong hindi nagsisinungaling. Totoo, natawa si Katrina, isang tawang puno ng pait. Isang babaeng walang nakaraan, isang babaeng parang isang multo. Yan ba ang totoo para sa'yo, Gabo? Ang kanilang pagtatalo ay naging mas mainit, mga sigawan, mga panunumbat. Sa gitna ng kanilang away, hindi na napigilan ni Gabo ang sarili. Baka mas gusto ko pa ang isang multo kaysa sa isang asawang puro pera lang ang nasa isip. Isang asawang walang alam kundi mang-api at manira ng buhay ng iba. Ang sumami, ang mga salitang iyon ay tumama kay Katrina. Isang sampal na mas masakit pa sa kanyang ibinigay noon kay Angela. Umiyak siya, ngunit ang mga luha niya ay puno ng galit, hindi pagsisisi. Kung ganoon, sabi ni Katrina, ang boses ay malamig na ngayon. Bakit hindi mo na lang siya ang pakasalanan? At umalis na ito, iniwan si Gabo sa isang katahimikang mas maingay pa sa kanilang sigawan. Ang kanyang puso ay puno ng sakit, ng galit, at ng isang hindi maipaliwanag na pangungulila. Samantala, ang relasyon ni Helena at ni Theo ay dumadaan din sa sarili nitong pagsubok. Masyado ka nang nagiging malapit sa kanya, Helena, sabi ni Theo isang gabi. Nakaupo sila sa kanilang munting sala. Ang pabango ni Angela ay nananatili pa rin sa damit ni Helena. Bahagi ng plano, Theo. Sagot ni Helena, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kung saan. O bahagi na ng puso mo? Tanong ni Theo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Nakikita ko, Helena, sa tuwing magkasama kayo ni Gabo, nakikita ko ang anino ni Angela sa mga mata mo, ang dating Angela. Patay na si Angela, sigaw ni Helena. Talaga ba? O baka naman sinusubukan mo lang siyang buhayin ulit sa pamamagitan ni Gabo, ang paghihiganti mo. Ginagawa ka ng isang halimaw, Helena, at natatakot akong baka mawala ka na rin sa akin. Ang tanong ni Theo ay isang kutsilyo dahil totoo. Isang parte kay Helena ang nasasaktan sa tuwing nakikita niyang nasasaktan si Gabo. Isang parte sa kanya ang nangungulila sa dating sila, ang dating pangarap ng isang perpektong pamilya. Kailangan kong gawin ito, Theo, sabi niya, para sa anak ko, para sa hustisya. Hanggang saan, Helena? Tanong ni Theo. Hanggang sa ikaw na mismo ang maging katulad nila. Hanggang sa ikaw na mismo ang maging halimaw na gusto mong pabagsakin. Ang pag-aalinlangan ay nagpatuloy, ngunit ang laro ni Helena ay kailangang tapusin. Inanyayahan niya si Gabo sa isang private meeting sa kanyang hotel suite. Ang dahilan para pag-usapan ang huling detalye ng kanilang kontrata, ngunit ang totoong dahilan ay para sa huling pagsubok. Isang pagsubok para kay Gabo at isang pagsubok para sa sarili niya. Uminom muna tayo, sabi ni Helena. Inaabutan si Gabo ng isang baso ng whiskey. Ang ambience ay perpekto, madilim, romantiko, at puno ng panganib. Nag-usap sila tungkol sa negosyo, tungkol sa nakaraan, at unti-unti tungkol sa buhay. Naaalala ko, sabi ni Gabo, medyo lasing na. May isang babae akong minahal. Sobra, akala ko siya na. Pero ano, iniwan niya ako, sabi ni Gabo.
Ang sabi nila na aksidente siya, pero sa puso ko, alam kong iniwan niya ako. Ang sakit sa boses nito ay totoo. Ang sakit ng pagtataksil. Dahan-dahan, lumapit si Helena. Umupo siya sa tabi nito. Ang kanyang hininga ay mainit sa mukha ni Gabo. Paano kung, paano kung hindi kanya iniwan? Bulong niya. Paano kung pinilit lang siyang umalis? Nag-angat ng tingin si Gabo. Ang kanilang mga muka ay magkalapit na. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga mata ni Gabo, nakita ni Helena ang isang pag-asa. Isang pag-asa na sa wakas ay makakahanap siya ng kasagutan. Helena, bulong nito at akmang hahalikan na niya ito. Ang huling pagsubok. Ngunit umiwas si Helena. Gabi na, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan mo nang umuwi sa asawa mo. Ang pagtanggi, ang huling lason. Umalis si Gabo, gulong-gulo. Naiwan si Helena, nanginginig. Ang kanyang puso ay sumisigaw. Ngunit ang kanyang isip ay nanalo. Hindi, sabi niya sa sarili, hindi ako si Angela. Ang pagtanggi ni Helena ay isang matamis na lason na iniwan niya sa isipan ni Gabo, ngunit para sa kanya, ito ay isang tagumpay. Ang kanyang isip ay nanalo, ngunit ang pagwawagi na iyon ay may kasamang isang malaking kawalan, isang emptiness na mas malalim pa kaysa sa kanyang inaakala. Ang kanyang penthouse, ang kanyang mga damit, ang kanyang yaman. Lahat ay walang lasa. Ang kanyang puso ay nanatiling blanko. Ito na ba yun? Tanong niya sa sarili gabi-gabi. Pagkatapos ng lahat, ito na lang. Samantala si Theo, na sumunod kay Helena pabalik sa Maynila, ay mas lalong nag-aalala. Nakikita niya ang pagbabago sa kanyang kaibigan, ang pagiging malamig, ang pagiging walang pakialam. Ito na ba ang huling yugto ng kanyang paghihiganti? Helena, sabi ni Theo isang gabi, hindi ito ang plano natin. Hindi ito ang hustisya. Ito ay paghihiganti. At ikaw, nagiging katulad ka na nila. Wala kang alam, malamig na sagot ni Helena. May alam ako, sabi ni Theo. At handa akong ipaglaban ka. Kung hahayaan mo ako. Ngunit hindi nakinig si Helena. Ang kanyang isip ay nakatuon sa isang bagay lang. Ang pagtapos sa laro. Kinabukasan may isang bagay siyang napansin. Isang maliit na anunsyo sa dyaryo. Ang Ignacio Fashion House at ang Angara Foundation ay nag-oorganisa ng isang charity event para sa mga inabandonang bata. Ang Angara Foundation, isang lumang memorya ang biglang bumalik kay Helena. Ang pangalan ng isang ampunan, isang pribadong ampunan, kung saan siya dating nag-volunteer bago niya makilala si Gabo. Ang Bahay Pag-asa, hindi na siya nag-isip. Dumiretso siya sa ampunan. Nagpanggap siyang isang prospective donor. Isang malaking karangalan po ang inyong pagdalaw, Miss Mendez. Bati ng madring namamahala. Gusto ko sanang makita ang mga bata, sabi ni Helena. At marahil ay mag-sponsor ng isa sa kanila. Dinala siya sa isang malaking playroom. Ang mga bata ay masayang naglalaro. Ngunit ang mga tatanay na mga yana, ang mga mata ni Helena, ay iisa lang ang hinahanap. Isang batang lalaki, mga 5 taong gulang, na may mga matang katulad ng kay Gabo. At doon, sa isang sulok, nakita niya ito. Mag-isang naglalaro ng isang maliit na laruang kotse. Ang kanyang buhok ay kulot at nang mag-angat ito ng tingin at magtama ang kanilang mga mata, napatigil sa pagtibok ang puso ni Helena. Iyon na, alam niya, nararamdaman niya sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Ang kanyang anak.
Ang anak na akala niya ay nawala. Ang anak na ipinangako niyang hinding-hindi niya ipagkakait. Ngunit bago pa man siya makakilos, may isang anino ang tumabon sa kanya. "Helena, anong ginagawa mo dito?" Ang boses ni Katrina at sa tabi niya si Gabo. "Gabo? Katrina?" Tanong ni Helena, ang kanyang boses ay nanginginig. "Anong ginagawa ninyo dito?" "Nandito kami," sabi ni Gabo, "para kunin ang aming anak." Nanlaki ang mga mata ni Helena. Ang paglitaw nina Gabo at Katrina sa bahay Pag-asa ay parang isang matalim na kutsilyong tumusok sa puso ni Helena. Ang kanyang anak, ang kanyang munting si Marco, ayon na naman sa kanila. "Anak ninyo?" Natawa si Helena, isang tawang puno ng sakit at pait. "Pagkatapos ninyong ibenta, pagkatapos ninyong sabihing patay na, hindi ko alam ang sinasabi mo." Sigaw ni Katrina, hinila si Marco palapit sa kanya. "Anak namin siya." "Talaga ba?" Hamon ni Helena. "Kung ganoon, bakit sa tuwing magkakasama tayo, pakiramdam ko ay mas masaya ako kaysa sa inyo?" "Helena, tama na to," sabi ni Gabo, lumapit. "Hindi, Gabo," sabi ni Helena. "Ngayon pa lang ako nagsisimula." Isang tawag ang ginawa niya sa kanyang cellphone, ang kanyang mga abogado at ang NBI. "Nandito sila," sabi niya. "Sa bahay Pag-asa, hinahabol ang bata at mayroon akong mga ebidensya." Nagkagulo ang lahat. Samantala sa loob ng ampunan, si Helena ay gumagawa ng isang bagay na mas mapanganib pa. "Marco," bulong niya sa bata. "May laro tayo. Magtago tayo kay Mami, okay?" Tumango ang bata. "Pumunta ka sa likod ng madring yan." Sabi niya, itinuro ang madring na mamahala. "Huwag kang gagawa ng ingay. Maglaro tayo ng taguan." Habang abala si Katrina at Gabo sa pakikipagtalo sa mga pulis at sa NBI na kararating lang, si Helena naman ay gumagawa ng kanyang sariling laro. "Nasaan ang bata?" Sigaw ni Katrina. "Nawawala," sabi ng madre. "Nagkagulo po kasi kayo. Natakot ang bata." Ang pagkawala ni Marco ay nagdulot ng panik. "Hanapin ninyo siya!" Sigaw ni Gabo. Sa likod ng ampunan, sa isang madilim na sulok, nakatago si Helena at si Marco. "Mami!" bulong ni Marco. "Nasaan po tayo?" "Naglalaro lang tayo ng taguan, anak," sabi ni Helena. "Kaya mo yan!" Ngunit sa kanyang puso, alam ni Helena na hindi na ito isang laro. Ito ay isang digmaan at kailangan niyang manalo. "Helena!" Ang boses ni Teo, hinihingal. "Nandito kami," sabi ni Helena. "Teo, may kailangan kang malaman. Ang tungkol sa bata, si Marco, anak natin siya." Nagulat si Teo. "Hindi ko alam kung paano nangyari," sabi ni Helena. "Pero ang ina ni Cassandra ang nagtago sa kanya dito. Para lang makaganti kay Gabo, ang lahat ng ito ay isang malaking laro." "Pero ngayon," sabi niya, "tapos na ang laro." Biglang isang anino ang tumabon sa kanila. Si Cassandra. "Aha! Nahanap ko kayo," sabi nito. "Akala mo ba matatalino kayo? Mas matalino ako sa inyo." "Cassandra," sabi ni Teo. "Gusto mong malaman kung sino ang totoong anak ni Gabo, Teo?" sabi ni Cassandra. "Gusto mong malaman kung sino ang may karapatan sa lahat ng yaman ng Ignacio?" "Wala akong pakialam sa yaman," sigaw ni Teo. "Kung ganoon," sabi ni Cassandra, "baka ito ang gusto mo." Ipinakita nito ang kanyang cellphone. Sa screen, isang litrato ng isang bata, ng isang sanggol,
At sa ilalim isang pangalan, Liam de la Cruz. Nanlaki ang mga mata ni Teo. Ang anak mo, Teo, sabi ni Cassandra. Ang anak na iniwan mo, hawak ko. Ang litrato ng sanggol na iyon, si Liam. Ang anak ni Teo. Ang lahat ng galit at sakit na naramdaman ni Helena ay biglang naglaho, napalitan ng isang malalim na awa. Hindi lang pala siya ang biktima, si Teo rin, at ang bata. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Teo, ang boses ay nanginginig. Ang anak mo, Teo, sabi ni Cassandra. Ang ngiti ay puno ng lason. Hindi lang basta anak mo, hawak ko siya. At kung susubukan mong kalabanin ako, sisiguraduhin kong hindi mo na siya muling makikita. Ang banta ay malinaw at nakakakilabot. Paano, paano nangyari to? Bulong ni Helena. Ikinuwento ni Cassandra ang lahat. Ang tungkol sa kanyang dating relasyon kay Teo. Ang pagbubuntis niya. Ang pag-aakala niyang iniwan siya ni Teo. At ang kanyang paghihiganti. Nalaman kong may anak kayo ni Angela, sabi ni Cassandra kay Teo. At alam kong gustong-gusto mo ang mga santilyan. Kaya ginawa ko ang isang bagay na magpapabagsak sa inyong lahat. Ang ibenta ang anak mo sa isang pamilya na magliligtas sa kanya at siya ring magpapabagsak sa inyo. Ang lahat ng kasinungalingan ay nagkaroon ng katotohanan. Sa isang iglap, bumalik ang mga pulis at NBI. Ngunit ngayon, hindi na sina Gabo at Katrina ang target. Si Cassandra na. Miss Cassandra Imperial, sabi ng hepe ng pulisya. Inaaresto ka namin para sa mga kasong kidnapping, child trafficking, at extortion. Ang pag-aresto kay Cassandra ay mabilis. Ngunit bago pa man siya tuluyang madala, tumingin ito kay Teo at Helena. Hindi pa ito tapos, sigaw nito. Kahit makulong ako, may hawak pa rin akong alas. Ang anak ko, hindi ninyo siya makukuha. Nang mawala na ang lahat ng gulo, naiwan sina Helena at Teo. Ngunit hindi na sila masaya. Ang balita tungkol kay Liam ay nag-iwan ng isang malalim na sugat. Hahanapin natin siya, Teo, sabi ni Helena. Pangako. At naghahanap nga sila, gamit ang lahat ng kanilang koneksyon. Sa loob ng ilang araw, nakuha nila ang impormasyon. Ang pamilyang umampon kay Liam. Ang ama ni Liam ay isang sikat na politiko, isang senador. Ang isang tawag lang sa telepono ay nagpabago sa lahat. Ang senador ay matapang. Narinig niya ang kwento at pumayag siyang makipagkita. Nagkita sila sa isang tahimik na kafe. Magulang po kayo ni Liam? Tanong ng senador. Opo, sagot ni Helena. May mga dokumento po kayo para patunayan yan? Ibinigay ni Teo ang mga ebidensya, ang DNA test, ang birth certificate. Ang desisyon po nasa inyo, sabi ng senador. Kung gusto ninyong bawiin ang anak ninyo, tutulungan ko kayo. Ngunit ito ay magiging isang malaking iskandalo. Sisirain nito ang pangalan ko at ang pangalan ninyong dalawa. Isang pagsubok, isang huling pagsubok. Kung pipiliin nila ang kanilang anak, ang anak ni Teo, sasaktan nila ang pamilyang nag-alaga sa kanya at muling magsisimula ang gulo. Tumingin si Helena kay Teo. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ang tanong ng senador ay nag-iwan ng isang mabigat na bigat sa dibdib ni Helena. Isang iskandalo, isang pamilyang masisira, at ang bata, ang anak ni Teo, si Liam. Pagkatapos ng pag-uusap nila sa senador,
Bumalik sila ni Theo sa bahay pag-asa. Naghahanap sila ng katahimikan, ng kasagutan. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Theo. Ang boses ay puno ng pagkatalo. Hahanapin natin ang anak ko, pero sasaktan natin ang isang inosenteng pamilya. O hahayaan na lang natin siya. Umiling si Helena. Hindi ito isang tanong na kayang sagutin ng lohika. Ang mahalaga, sabi ni Helena, ay kung ano ang tama. Sa loob ng ampunan, nakita niya si Marco, masayang naglalaro kasama ang ibang mga bata, ang kanyang anak. Ang anak ni Gabo at Katrina. Nang makita siya ni Marco, tumakbo ito at yumakap sa kanya. Mami Helena! Ang tawag na iyon, ang yakap na iyon, isang paalala ng isang pagmamahal na nabuo, hindi sa dugo, kundi sa pag-aalaga. At doon, naintindihan ni Helena, ang kanyang anak, si Marco, si Liam. Dalawang inosenteng kaluluwa na nasa gitna ng kasalanan ng iba. Kinabukasan, kinausap niya si Theo. Hindi natin hahanapin si Liam, sabi ni Helena. Hahayaan natin siyang lumaki sa pamilyang nagmamahal sa kanya. Nagulat si Theo. Pero Helena, anak ko siya. Alam ko, sabi ni Helena. Pero kung mahal mo talaga siya, hahayaan mo siyang maging masaya kahit hindi sa piling mo. Ang sakit sa mga mata ni Theo ay hindi maipinta, ngunit sa huli, tumango ito. Patawad, sabi ni Theo. Napakasama kong ama. Hindi, sabi ni Helena. Ikaw ang pinakamabuting ama na kilala ko. At dahil doon, mayroon akong isang pabor na hihilingin. Tumingin siya kay Theo. Kailangan ko ng isang ama para kay Marco. Isang ama na magmamahal sa kanya. Isang ama na hinding-hindi siya iiwan. Isang katahimikan. Helena, sabi ni Theo. Gusto kong ampunin si Marco. Sabi ni Helena. Gusto kong maging tunay siyang anak ko. Gusto kong magkaroon siya ng satabo siya ng isang pamilya. Isang buong pamilya. Pero hindi mo siya anak. Hindi sa dugo, sabi ni Helena. Pero sa puso, oo. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Theo. At kailangan ko ng isang daddy para sa kanya, sabi ni Helena. Ang daddy na naging tagapagligtas niya. Ang daddy na pinagkatiwalaan ko. Ang desisyon ni Helena na ampunin si Marco at ang kanyang alok kay Theo ay parang isang bagong sinag ng araw sa gitna ng mamatabang ng kanilang madilim na mundo. Angela, sabi ni Theo, ginagamit ang tunay niyang pangalan. Hindi ko inaasahang magagawa mo to. Hindi ako si Angela Santos na kilala mo noon, Theo. Sagot ni Helena. Namatay siya pero ang puso niya nabuhay ulit para sa kanya, para sa mga batang katulad niya. At ako? Tanong ni Theo. Ikaw, sabi ni Helena, ikaw ang nagturo sa pusong yon kung paano tumibok ulit. Kaya Dr. Miguel Alvarez, sabi niya, ngumiti. Payag ka bang maging daddy ng anak ko at maging asawa ng mami niya? Umiyak si Theo. Oo, Angela. Oo. At sa yakap na yon ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagtataksil, ang lahat ng mga nawawalang pangarap ay tila unti-unting naglaho, napalitan ng isang pangako ng isang bagong simula. Ang proseso ng pag-aampon ay mahaba at komplikado. Ngunit si Theo at Angela ay magkasama. Sila ang naging pamilya ni Marco. Samantala, dinalaw ni Angela ang ina ni Cassandra sa ospital. Kumusta na si Liam? Tanong ni Angela. Okay na siya, sabi ng ina.
umiiyak. Salamat sa iyo, Angela. Salamat sa lahat. Wala yun, sabi ni Angela. Ang mahalaga, ligtas siya. Hindi ko alam kung paano kami makakabawi sa iyo. Ang isang simpleng pakiusap, sabi ni Angela, na kapag may nakita kayong isang batang nangangailangan ng tulong, huwag ninyong isara ang inyong puso. Huwag ninyong hahayaang mangyari ulit ang nangyari. Nang makalabas si Cassandra sa kulungan, dinalaw siya ni Angela. Patawad, sabi ni Cassandra, ang kanyang dating kayabangan ay nawala na, napalitan ng isang purong pagsisisi. Patawad sa lahat ng ginawa ko sa iyo. Pinatawad na kita, Cassie, sabi ni Angela. Pero ang kapatawaran ay hindi nangangahulugan ng paglimot. Ang ginawa mo ay hindi madaling kalimutan. Pero sana, dagdag niya, sana sa paglabas mo, magsimula ka ulit para sa anak mo. Ang lahat ng nangyari ay nag-iwan ng isang malaking bakas sa mundo. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang maliit na pamilya ang nagsisimula palang mamukadkad. Ang desisyon ni Angela na ampunin si Marco at ang kanyang pagtanggap kay Migs ay parang isang bagong sinag ng araw sa gitna ng isang madilim na mundo. Hindi naging madali ang lahat. Ang mga mata ng lipunan ay laging nakatingin. Ang mga paghuhusga ay laging naroon. Ngunit ang lahat ng iyon ay hindi na mahalaga dahil ang kanilang puso ay puno na ng isang bagong pagmamahal. Mami! Dad ay sigaw ni Marco isang hapon. Tumatakbo papunta kay Angela na ngayon ay inaayos ang kanyang mga bulaklak sa hardin. Look po, ang ganda ng drawing ko. Kinuha ni Angela ang drawing, isang larawan ng isang pamilya. Siya, si Migs, at si Marco. Nakangiti. Ang galing naman ng anak ko, sabi ni Angela, niyakap ito. Ang kanilang bahay na dating tahimik ay ngayon ay puno na ng ingay, ang tawa, ng iyak, ng buhay. Si Marco, ang dating seryosong bata, ay ngayon ay isang bibo at masayang bata. Si Migs, na dating walang alam kundi trabaho, ay ngayon ay isang ama na masayang naglalaro sa hardin. Mami, sabi ni Marco, hinila ang damit ni Angela. Kailan po kaya kami magkakaroon ng little sister? Napatanga si Angela. Tumingin siya kay Migs, na ngayon ay nakangiti. May isang pilyong kislap sa kanyang mga mata. Baka malapit na anak, sabi ni Migs. Kinabukasan, may isa pang sorpresa. Isang test. Isang positibong test. Buntis. Isang himala. Isang biyaya. Isang bagong simula. Ang kanilang kasal ay simple lang. Ginanap sa hardin ng Bahay Pag-asa ang ampunang pinagmulan ni Angela. Ang mga bisita ay ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila, ang mga madre at mga bata mula sa ampunan. Angela Santos, sabi ni Migs sa kanilang panata, ang boses ay puno ng emosyon. Ikaw ang naging pasyente ko, ngunit ikaw ang nagpagaling sa akin. Ipinapangako kong mamahalin kita, aalagaan at bubuuin ang pamilyang ito kasama mo sa hirap at sa ginhawa. Mahal na mahal kita. Miguel Alvarez, sagot ni Angela, umiiyak na sa saya. Ikaw ang nagturo sa puso kong maniwala ulit. Ipinapangako kong magiging iyong matatag na pundasyon, ang iyong payapang tahanan. Mahal na mahal kita. Ang kanilang halik ay sinelyuhan ng masayang hiyawan ng mga bata. Makalipas ang ilang buwan, isinilang ni Angela ang isang malusog na batang babae. Pinangalanan nila itong Di Angelica, bilang alaala sa anghel na kanilang nawala, ang kanilang pamilya.
Isang pamilyang hindi perpekto. Isang pamilyang binuo mula sa mga basag na piraso ng nakaraan, ngunit isang pamilyang buo at totoo. Makalipas ang 5 taon, ang Angela's Haven, ang foundation na itinayo ni Angela, ay naging isang pambansang organisasyon. Si Migs naman ay muling nagbukas ng kanyang klinika na ngayon ay nagbibigay ng libreng serbisyo sa mga nangangailangan. Isang hapon, naglalakad sila sa dalampasigan. Si Angela, si Migs, at ang kanilang mga anak na sina Marco, Liam at Angela Jr. Si Marco, na ngayon ay isang bibo at matalinong teenager, ay masayang naglalaro sa tabi ng dagat kasama si Liam, na ngayon ay mas malakas na at malusog. Si Angela Jr., ang kanilang bunso, ay nakakapit sa kanyang ina. "Mommy," tanong ng bata, "kwentuhan niyo po ako tungkol sa anghel." "Anong anghel?" tanong ni Angela. "Ang kapatid niyo po," sagot ng bata. "Ang kapatid ni Mommy na nasa langit." Tumingin si Angela kay Migs. Ngumiti siya. Ang sakit, ang galit, lahat ng iyon ay naglaho na. Ang natira na lang ay kapayapaan. "Ang kapatid ko," sabi ni Angela sa kanyang anak, "ay laging nagbabantay sa atin. At sa bawat pagkakataong may nakikita kang isang bagay na maganda, nandoon siya." Niyakap niya si Migs. "Sobra akong masaya," bulong nito. "Ako rin," sagot ni Migs. "Salamat, Angel." "Para saan?" "Para sa bagong kabanata," sabi niya. "Para sa ating simula." Ang kanilang kwento ay hindi isang kwento ng isang perpektong paghihiganti. Hindi ito isang kwento ng pagbabalik sa dati. Ito ay isang kwento ng pagbuo. Pagbuo ng isang bagong buhay mula sa mga wasak na piraso. Pagbuo ng isang bagong pag-ibig mula sa sakit. At pagbuo ng isang kapayapaang mas matibay pa sa kahit anong galit. Ang kanyang tunay na tagumpay. Ang kanyang bagong kabanata.